Ito na mga kababayan, bistado na, nabuking na ito pa lang si NBI Senior Agent John Mark Calilong, mga kababayan, meron pala itong mga kaso. Patong-patong pala ang mga kaso nitong NBI agent na ito, mga kababayan. At ayon kay Attorney Beck Rodriguez, naku po, mabibigat ang mga kaso nitong si NBI Senior Agent John Mark Calilong, mga kababayan. May kaso pang pagnanakaw. Naku po. Nakakahiya yun, pagnanakaw, mga kababayan. At kung may kaso ka ng pagnanakaw, hindi nalalayo ulitin natin na itong si NBI Senior Agent John Mark Calilong, mga kababayan, ay binayaran para nga maging witness sa ginagawa ngang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Kasi nga, nagnakaw ka nga eh. Ano pa kaya? Kung bayaran ka ng milyon-milyon, mga kababayan. Nagnakaw ka nga, hindi natin alam kung magkano yung ninakaw nito. Basta marami pang mga kaso ito, mga kababayan. Pero bago tayo pumunta sa video ni Attorney Beck Rodriguez, panoorin muna natin itong video ni Vice President Sara Duterte, kung saan nga ito yung isa sa mga dahilan kung bakit mayroong ginagawang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte, dahil nga sa sinabi niya daw na mayroon na siyang assassin o mamamatay tao na kinausap para patayin itong si Marcos Jr., itong si Lisa Aranita, at itong si dating Speaker Martin Romualdez. Ito, mga kababayan, malinaw na malinaw. Alam ko naman na siguro halos ng ating mga kababayan ay napanood na itong video na ito. Ulitin lang natin, ipapanood lang natin sa inyo ulit para makita natin na napakasinungaling ng prosecution, mga kababayan. Walang sinabi si VP Sara Duterte na may kinausap na siyang assassin. Ito, mga kababayan, ang totoong sinabi ni VP Sara Duterte. Ito, sabay-sabay natin itong panoorin. Nag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi. And then he said yes. O, di ba, mga kababayan? Malinaw na malinaw kung ano yung totoong sinabi ni VP Sara Duterte. Ang sabi niya, may kinausap na akong tao, walang pinangalanan, walang binanggit na isang mamamatay tao, assassin, at yung ano-ano pang klaseng taong kriminal. Sinabi niya, may kinausap na akong tao na pag pinatay ako, huwag kang tumigil. Kailangan makaganti at kailangan mapatay mo rin itong mga tao na ito. Pero walang sinabi, mga kababayan, na assassin. Kaya napakasinungaling na mga hayop na ito. Akala siguro nila, porket mga abogado sila, mga congressman sila, ay mabibilog nila ang ulo ng taong bayan. O ito na, mga kababayan. Ito na yung sinabi kong video mula kay Attorney Beck Rodriguez, na ito pa lang si NBI Senior Agent John Mark Calilong ay isang dakilang magnanakaw. Ito na, sabay natin itong panoorin. Hilong Talilong. Si Calilong nagmukhang Hilong Talilong. No, Hilong Talilong. At may nagpadala sa akin ng kopya. I think alam niyo na rin ito. Itong si Hilong Calilong ay nahaharap sa isang reklamo. Mayroong isang reklamo na nakafile ngayon sa Office of the Ombudsman. Yung military and other law enforcement offices, yung Ombudsman Muleo, MOLEO. Ibig sabihin po ng MOLEO,
military, and other law enforcement offices. Tingnan ninyo kayo na po ang humusga. Wala akong sasabihin, kayo mahumusga. Ang reklamo laban sa kanya ay isang joint complaint affidavit with motion for preventive suspension. No, ito yung kanyang kasong kinaharap. Criminal case, ang criminal case na kinaharap ni Hilong Talilong ay violation of Articles 124. Ano ba yung Article 124 ng Revised Penal Code? Ito yung tinatawag na arbitrary detention. Mabigat na kaso yan, arbitrary detention. Ano ho? Meron din siyang violation ng Article 126. Ano yung Article 126? Delaying the release ng isang taong under detention at violation of Article 129. Ano po yung 129? Yung search warrants. Pakinggan ninyo search warrants maliciously obtained and abuse in the service of those legally obtained. Seryosong kaso ang kinakaharap nitong Hilong Talilong na si Agent John Mark S. Kalilong. Ano ho? Yung Hilong Kalilong, ano ba ang ibig sabihin ng Hilong Talilong? Sa mga malalalim sa Tagalog, ibig sabihin nito yung lito, yung tuliro, yung hilo. Hindi niya malaman anong nangyayari, hindi niya mapagtagpi-tagpi ngayon yung kanyang pagsisinungaling. Yan ang ibig sabihin ng Hilong Talilong. And itong si Kalilong, nahaharap sa kaso, ang daming aligasyon dito. Meron din siyang violation ng Article 130 of the Revised Penal Code. Anong kaso yan? Searching domicile without witness. Bawal ho yun. Kasi pag may nagpunta sa inyong tahanan, pulis, kinakailangan yan bago nyo papasukin upang gampanan yung pagsisearch ng inyong tahanan or premises, merong testigo. Kinakailangan yung barangay captain, yung barangay kagawad, kung pwedeng may pari dyan sa tabi ng bahay nyo, may simbahan, pakiusapan yung pari. Kinakailangan mayroong testigo bukod doon sa magpapatupad ng search warrant. Bakit? Upang maiwasan yung pag-aabuso, upang maiwasan yung paglabag doon sa linalaman ng search warrant, sapagkat yung search warrant, malinaw doon, tukoy dapat doon. Ano lang bahagi ng inyong pamamahay ang dapat nilang halugugin? Ano lang ang kanilang hahanapin o hinahanap? Hindi pwedeng open search warrant yan. Malinaw dapat sa search warrant, tukoy dapat yung lugar sa inyong opisina, sa inyong warehouse, sa inyong pamamahay, kung saan man kayo, kung ano lang ang kanilang hahalugugin at ano ba ang kanilang hahanapin. Kaya importante na may testigo dyan. So itong si Agent John Mark S. Kalilong, yung nagpanggap na expert, ay nahaharap sa patong-patong na kaso, pati Article 171, falsification by public officer, employee, or notary, or ecclesiastic minister. Violation of Article 183, perjury. Ito mabigat. Violation of Article 294, paragraph 5, robbery, extortion. No? And Article 308, theft. Theft, pagnanakaw. Ito po'y lahat nasa ilalim ng ating Revised Penal Code at Section 4 of Republic Act number 7438. Para lang alam ninyo, yung pagkatao nitong nagpapanggap, nagkaroon ng 2 linggo. 2 linggo na seminar o 2 linggong pag-aaral. Baka nga hindi 8 hours a day yung 2 linggong yun pinapalusot na siya ay isang eksperto. Nandito yung kanyang kaso. Pinail ito February 27, 2026. File ito February 27, 2026 at 3 p.m. 3:52 p.m. No, malinaw 'yan. Na-receive ito sa Office of the Ombudsman Assistance Center sa Pasay base sa impormasyon na ipinarating sa atin. Baka alam niyo na rin to, pero para malinaw, sino ba
yung star witness ng prosecution Para sa Madriaga, na kanilang di ba? iniharap sa impeachment court. It's a total waste of time. Presenting him to be an expert na hindi naman pala. Tapos, hindi binanggit dito na meron pala siyang kinaharap na kaso at meron pang hiling na ilagay siya for preventive suspension. No, ang kaso niya ay hindi biro-biro. Grabe Arbitrary detention, delaying release, search warrants maliciously obtained and abuse in the service of those legally obtained, searching domicile without witness, falsification by public officer, employee, or notary, or ecclesiastic minister, perjury, robbery, extortion, theft, pagnanakaw. Mabigat ang kaso nito. It goes into the very character of the person presented to be an expert witness. Na gustong palusutin na siya ay eksperto at yung kanyang testimonya kahapon Ako. ay nagkabutas-butas na. Wasak ang prosecution sa sarili nilang opensa. Yan ang naganap sa unang linggo ng pagdinig dito sa huwad na impeachment case laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Malinaw dyan. No person shall be penalized, convicted, or be held liable on the basis of the guesses, speculation, or split, guesses at speculation ng mga tao na nagpapalaganap ng mga niyang wala namang basihan. Yan yung nasaksihan ng sambayan ng Pilipino. Incidentally, I would just like to show you itong si dating Supreme Court Justice Noel Tiham. Ito dapat yung mga ginagawang presidential Ayun na, mga legal kababayan. counsel. Hindi na Yun ang kasalukuyang pagkatao nitong si NBI Senior Agent John Mark Calilong, mga kababayan. Patong-patong na mga kaso ang kinakaharap pala nitong NBI agent na ito. Itong kanilang star witness. Wasak na yung pagkatao nitong si John Mark Calilong, mga kababayan. Wala na itong kredibilidad. Siguro, baka lang, pinangakuan din ito na pag gawin niya yung ipapagawa sa kanya, baka sakaling mabura lahat ng kanya mga kaso, mga kababayan. Kaya siguro makikita nyo naman na para bang talagang kahit anong gawin niyang pagtagpi-tagpi na kanyang mga kasinungalingan ay nauutal, mga kababayan. Dahil nga hindi siya sanay siya sa kalokohan, sa pagnanakaw, sa mga kung ano-ano mga kaso. Hindi siya sanay na humarap sa mga ganong klaseng sitwasyon, mga kababayan. Yung pagsisinungaling siguro sanay siya. Pero nga may cross-examination. Kaya hindi siya nakakalusot. Kaya yun, Kalilong, mga kababayan, kalilong, yung nga kay Vic Rodriguez, hilong-hilo, itong si John Mark Calilong, mga kababayan. Yan yung pagkatao, may mga kasong kinakaharap, patong-patong, mga kababayan. Parang si Ramil Madriaga din. Wala talagang matino. Walang matino sa prosecution, mga kababayan. Puro mga may botas yung kanilang mga star witness. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout kay Ma'am Virgie Vergel de Dios ng Ampulian, Bulacan, sa kanyang mga apo, si Coco Dion Yuri at saka si Sagi. Shoutout na rin kay Lorna Barro. Shoutout na rin kay Manny Aguilar. Shoutout kay Crispin Del Rosario, kay Kuya Josart, kay Operian Vlog. Shoutout kay Roger Apabot. Shoutout na rin kay Biyahirong Guard, kay Hins TV Idol Cesar Pilar, shoutout, at kay Andy Malumog.
Ma'am Joyce San Japan, kay Ma'am Elisa Borby, kay Maybelline Balikaw, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Nawala na yung mga viewers natin. Sana ba kayo? Bumalik na kayo. Kasi bumalik na rin ako sa pag-upload at paggawa ng reaction video. Yun naman na dito lang muna ito sa GND Season TV mo. Ingat yung lahat. God bless bawat isa sa atin.